So canceled na yung passport ni Harry Roque. How does this affect his application for a political asylum? Well, depende. Kadalasan ng mga jurisdictions where you're seeking asylum, kapag nag-request ka talaga ng asylum, kino-confiscate din naman ng host country yung inyong passport in order to control your movement. Pero alam nga natin, kasi baka nagtataka mga tao, paano siya nasa Germany? Yun nga, di ba? Bukas nga ang borders kung saan ka galing, di ba, Christian? Maluwag dyan sa countries of origin mo na nakakalusot ang mga tao through the borders without any passport or immigration checks dahil nga bukas ang Europa. So kung canceled ang kanyang passport, ano mangyayari sa kanyang asylum claim? Let's assume na in progress pa rin yung kanyang asylum claim sa Netherlands. Ang sumo total nito, wala. Walang consequence ito dahil nasa kamay naman ng autoridad dapat ang kanyang passport. At kung magkaroon ng desisyon ng asylum board doon nga, nabigyan siya ng asylum ng proteksyon, irrelevant ang cancellation ng kanyang passport. Yun nga, gaya ng sinabi ko last week, ang maganda naman dito sa pagkanselan ng kanyang passport, lalong malilimitahan ang kanyang movement. Kasi let's assume na na-refuse nga ang kanyang asylum claim gaya ng nirelay ni Mr. Casio kanina nga. Very interesting development yan. Kasi kapag ka na-refuse yan, ano mga remedies niya? Again, assuming that he's still in the Netherlands, and ilabas muna natin yung sinabi ni Mr. Casio kanina na nag-forum shopping siya sa Germany. At nag-stay siya sa Netherlands, kunwari. So ano yung susunod na remedy niya na pag-usapan natin last week? Ito yung judicial review. Pwedeng ipakwash yung decision. At ang sad part dito is may exploit niya yung delays sa judiciary ng Netherlands in order to remain in the Netherlands and hindi may implement yung red notice. Because by standards naman talaga ng mga Western states, including the Netherlands, hinihintay talaga matapos ang proseso sa asylum request and requests for state protection before i-implement yung mga requests through the Interpol. Okay, so ibig sabihin pwede niyang pigain, pwede niyang simutin yung proseso ng batas dyan sa the Netherlands to delay the arrest. Yun ang lumalabas dyan. That's pretty much it, yes. Classic lawyer move na, yun nga, i-maximize natin yung procedure in our favor, di ba? Okay, hindi natin alam kung sigurado talaga na-reject na ng the Netherlands yung kanyang asylum request, no? Pero assuming rejected, sabi mo, most likely, he is seeking a judicial review. Normally, gaano ba katagal yun? So I did look it up. Walang specific data in regard to the Netherlands sa mga cases relating to asylum for judicial review. Pero by practice, normally you will look at 1 to 2 years. So naka-timing ito doon sa kanyang political timetables na pag-usapan nga natin last week. Baka nga naghihintay lang siya na magbago ang ihip ng hangin. Pag natanggal si Bongbong Marcos sa upo si Sara Duterte. So swak na swak itong delay, 'di ba? Na nangyayari ngayon. Tama ba? Okay. Yun nga yun. So, yun ang magiging strategy siguro kapag talagang narito sila sa parte ng kanyang litigation sa Netherlands, ang kanyang asylum strategy. May isa pa akong tanong, Luna. So kunwari, meron nga siyang ginagawang judicial if indeed he sought judicial review dahil na-reject yung kanyang asylum request at the Netherlands, does it mean that he can actually go around? In theory, no. Una sa lahat, wala siyang passport, di ba? So dapat nananatili siya. Even if he did have his passport with him, dapat talaga, kung nag-request ka na ng asylum, hindi ka dapat lumalabas sa bansang na Netherlands. Kapag nasilip siya dyan, abay, teka lang, ingat siya. Kasi pwedeng maging issue sa kanya yan sa kanyang asylum claim. Kaya nga nakakagulat, sa totoo lang, kung ako yung abogado niya sa kanyang kung nire-represent ko siya, parang, teka, kakausapin ko yung kliyente ko, teka, dapat tahimik tayo dito sa mga issue na ito. Halimbawa, kanina lumabas ata yung video niya na sinasabi niya, kiniklaim niya na ito yung proseso, hindi naman siya basta-basta aresto, and ina-explain niya, tama naman siya. Pero mas maganda kasi in these circumstances na mas circumspect kasi yung mga sinasabi. Dahil pwedeng gamitin sa ito ng otoridad. Kasi kung sinasabi mo na ito ang proseso, pwedeng basahin niya ng otoridad kung nasan ka na with impunity na ginagamit mo yung proseso to delay things. Especially in the context of the red notice, especially in the context sa napag-usapan nga natin last week na na-convict si Alice Guo, na tamang-tama nga na nakausap mo si Winston Casio na ang siste dito is substantively, may laman kasi talaga yung kasong mga hinain galing nga sa gobyerno laban sa kanya. Na medyo parallel kasi yung mga evidence na ginagamit ito at within the power and scope ng asylum board
ng Netherlands na silipin itong mga ito. Pwede sila mag-request ng information, gaya nga na napag-usapan natin. Pwede rin ba yun, Kasi nga sinasabi ni Winston Casio, hindi pa tayo sure kung talaga rejected yung kanyang asylum request. Pwede ba yung habang nagkakaroon ng judicial review, nag-a-apply siya sa Germany? Short answer is no. Yung first appearance ko dito na pag-usapan natin yung Dublin regulations, di ba? Yung first rule is sa Schengen zone or sa European Union, kung saan yung first port of entry mo, dapat dun ka mag-apply ng asylum. So may dalawa akong teorya dito, Christian. Kung tama, itong sources nila Winston Casio na na-refuse na nga siya sa Netherlands, dalawang posibilidad yan. Isa is yung napag-usapan natin last week, which is yung express refusal. Mabilis, on the face of the evidence, walang merit yung asylum claim kaya refuse. Kaya punta siyang judicial review, kaya pwede siyang manatili. Pangalawang option, na-refuse ang kanyang asylum claim sa Netherlands dahil pwedeng sinabi ng Netherlands sa kanya at in-invoke ng Netherlands government na wait, hindi ka dapat dito nag-apply ng asylum. Fingerprintan ka namin pero ita-transfer ka namin sa Germany. Dahil doon ang first port of entry mo. Hindi natin alam kung paano kasi siya pumasok sa Netherlands, di ba? Napag-usapan natin nung first time tayo nag-usap about this very nebulous kung paano yung pasok niya. Kasi if I recall correctly, and you can correct me if I'm wrong, parang galing siya sa Dubai, I think it was. May dinaanan siya bago siya dumiretso sa Europe. Yung yung porous borders diyan sa Europe, does it actually help Harry Roque in his situation? Kasi kung hindi naman siya mag-aeroplano, di ba? Hindi niya kakailanganin niya kanyang passport, di ba? Pero kung magte-tren lang siya, magbabas. Pero kagaya ng sinabi ng mga nagko-comment sa'yo, yung mga Faxnatics, hindi na basta-basta ganun ka-porous ang borders ng Europe. Meron na mga inspections sa mga ilang borders, especially borders within the area surrounding France, Germany, so Benelux countries, pati Poland. So kung itong mga countries na to ang kikilusan niya, maaaring may mga random inspection, pwedeng hingi ng passport, at kung matsyempohan siya na walang passport, pwede siyang maaresto right there on the spot. Napanood mo rin yung video niya kanina, no? What do you think of this? Meron siyang napakarami yung bold claims dito sa kanyang videos. So, lagi naman, typical of Harry Roque. Pero isa rito sabi niya, hindi ko lang kaya yung tindi ng pagsasalita niya, no? I won't even try. Ako ang pinaka-high profile na asylum seeker dito sa Holland. Siya na. What do you make of that? Siya na. Okay. But seriously though, like, parang ayun nga, kung ako yung abogado niya, parang siguro tinatawagan ko siya ngayon. Sir, ingat po. Quiet po tayo. Huwag naman po tayong ganyan. Kasi this does not help him. Parang pwede kasing basahin to ng autoridad na, teka, bakit ganito yung system mo? Alam ko, yes, meron kang procedural rights. Meron kang karapatan na hintayin na matapos ang proseso na dinadaanan mo nga. Sabi mo nga kanina, Christian, pinipiga yung proseso. Pero kasi kapag ganyan, pwede kasing basahin niya ng autoridad pati nung decision maker against you. 'Di ba? Lalo na kung negative yung decision, na lalong bilisan, 'di ba? Or papunta na sila sa decision na pwedeng ganun pala. So bibilisan ko to. May discretion naman ng mga decision makers to prioritize certain cases, especially when international committee is at stake, yung friendship amongst states. Dito lalabas ang abilidad ng team ni Mr. Casio, pati sa DOJ, pati sa DFA.